pinapalabas mong mali ako? Bakit? In the first place, naging part ba ako ng youth movement nung election? Hindi eh. Nasa national movement ako eh. So, Nakakahiya sila. iba talaga yung kwento. Ngayon, yan si John Orville Tucusin, kaya lang naman yan na-offend sa akin at nagpapaka-relevant kasi ate or mami bro, sinabihan ko lang naman yan si John Orville na nakakahiya ka. Kapapakilala ko lang sa'yo sa mga tao like Patty Bao, Ate Bitwin. Gusto na niyang huminga ng donation. Humihingi ka ng donation. Di ba nakakahiya? Na-excite ka kagad na humingi ng pera sa mga taong to. Huwag mo i-deny yan. Nung nag-ed sa Shangri-La tayo, after the Ako si Ninoy, after the Vikings, nung may pinakilala si Ate Bitwin na kamag-anak niyang dentist na mayaman, sabi mo kagad sa kanya, pwede po ba magpa-sponsor para sa Kiko Youth Movement? Yan ang prinisenta mo sa lounge. Nakakahiya. Naku, bona ko. Diba? Kaya ang kapal ng mukha mo, Jojo, dahil ako initially nung pinakilala kita sa TikTok community, I wanted you to be part of it so that you could be one of our allies na magla-live, lalaban sa mga propagandists. And then ang ginawa mo, dahil ni-real talk kita, yan lang ang naging problem ko eh. Ni-real talk ko si Tin, siniraan ako. Ni-real talk ko si Jojo, siniraan ako. Ibig sabihin, yung mga insecurity ninyo na hindi nyo matanggap, because at least I told the truth, na I don't like your attitude. Kahit si Debbie, di ba? Kahit si Debbie, na-real talk mo naman talaga siya eh, kaya siya galit. Doon ko hindi maintindihan eh. Ano ba yung illusion na create nyo sa head ninyo? Yung create nyo sa head ninyo about me, well, I'm sorry to say, at least ako, prinesenta ko na yung pros and cons and setting proper expectation. Debbie, nung nagpangasinan tayo or Pampanga, sinabihan kita na hindi talaga ikaw covered kasi hindi ka naman official documentation team ng Team Lenny Robredo. Bakit ka nagagalit sa akin? Correct. Sinabi ko lang naman na at this time kay KB na. So, I think you were assuming na dahil may kakayahan ako at sinama ko kayo, siguro, inassume mo na, siguro naman si mama mo, gawan naman niya ng paraan na maisali kami sa grupo, dahil nag-effort kami. I am not invalidating your effort. Pero because you could not accept the fact na nagsabi ako sa inyo na kailangan natin mag-KKB, especially sa inyo, is because for me, 2021 pa lang, acknowledge na ako. Eh kayo, 2022 kayo eh. Nakakahiya. Hi, Joey. Ito ikaklaro ko lang ah. Iba yung Cynthia Lopez, iba yung Cindy Lopez. Cindy, yeah. Iba ha? Yes. Sige. Kaklaro ko lang yan. Kasi meron ako... May Cynthia Lopez talaga. May Cynthia Lopez. So, ang Cynthia Lopez... Ang Cindy Lopez, wala akong ano dyan. Si Cynthia ang sa akin. May So, ang kausap Cynthia akong Lopez, Cynthia ang Lopez duda na... nyo ay si Charm. Hindi siya duda. I have proof. Okay, sige. Basta kiniklear ko lang. Para klaro Kasi tayo. kinakausap niya ako sa 5.01 account ko na ito yung kinantahan nila ni principal ng hindi kita malilimutan. So ito yung nadedo kong account, nandun siya. So ito din yung time na binabalakura nila si Mama Mutunay. So ito yung Cynthia Lopez, kung maalala ko, ito yung nantotroll kay Miss Yai na ang duda si Sophie. Yes. Kasi ako nag-connect kagabi na anong reason nitong Charm na bakit siya magaganon. Ibinase ko sa ginawa niya sa akin dahil alam mo naman yun, Nak, 'di ba? Na binigay ko sa lahat sa inyo yung usapan naming dalawa sa aming, 'di ba, conversation. Hindi ko naman talaga siya inaway. Pero kung titingnan mo, nagalit siya sa akin, binabanatan niya ako sa comment section na na hinarabas niya ako, it's just because Nakita ka ata, Sophie, na nakita ka ata na nag-UC. Kaya binaba ka. Oo. Kaya nagko-conclude ako na pag meron kang pangako sa kanya na tutulungan mo siya and this and that, at hindi mo natupad, babanatan ka kanya. So nung nandun si Sophie na nag-send sa akin ng screenshot kagabi, parang sige gawan ng paraan. So baka nga hindi nagdire-diretso or hindi niya na-appreciate yung amount, parang ganon. So baka nga din isa din yun sa dahilan. Kasi ako I really cannot get the reason bakit niya ako binabanatan.